So what's up mga ka-action, muli naman po tayo nagbabalik sa ating programang The Action Man. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So bigyan lang po natin ito ng komentaryo. Itong naging pahayag ni Senate President Chis Escudero. Tungkol naman ito sa ano na naman itong klaseng pautot niya. Tayo naghihintay ho tayo ng mga mamamayan na masimula na po, no? Kasi alam naman natin na dapat sa June 2 is magkakaroon na nga ho ng pag-present or ng article of impeachment versus Vice President Sara Duterte. Ito, basahin ho natin at mamaya may papanood ako sa inyo yung naging pahayag din ni Congresswoman-elect Attorney Laila De Lima. So basahin po natin yung nakikita nyo po sa screen, yung po ang babasahin natin dito. Okay, ayon dito sa PTV, courtesy po sa post ng PTV. Ayan, inurong ni Senate President Francis Escudero sa June 11 mula June 2 ang pagpresenta ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para bigyan daan ang pagtatalakay sa mga prioridad na panukalang batas bago matapos ang 19th Congress. Oy, inurong? Talaga ba? Yan ba talaga ang naging dahilan mo kung bakit mo inurong? Chis Escudero, Senador, nagtatanong ho lang kami bilang taong bayan kasi ang haba-haba po ng naging bakasyon nyo. Alam nyo, sa totoo lang, yung kay Senator Amy Marcos nga, pinagbigyan nyo. Agad-agad, nagkaroon agad ng hearing tungkol sa pag-question niya sa pagkadala sa dahig ni dating Pangulong Duterte. Pero dito po, sa usaping impeachment, pangkalahatan ho ito. Senate Chis Escudero na dapat talaga malaman ng taong bayan kung ano nga ba talaga ang totoo dito sa mga aligasyon labang kay Vice President Sara Duterte, no? Ayan naman, June 11 naman, inurong. Imbes na June 2 ang pagpresenta ng articles of impeachment labang kay Vice President Sara Duterte, abay minub niya naman. June 11 na naman mga ka-action, mga kakamping. Ano ba talaga Senate Chis? Di ba? Nakakalungkot lang isipin na yung kay Senator Amy Marcos, no, pinagbigyan nyo. Yun, nakabreak naman kayo nun di ba? Ang haba nga ng bakasyon nyo, pero nung nag-request ng pahiring ito si Senator Amy Marcos, agad-agad nagkaroon ng hearing, no? Pero ito ditong impeachment trial labang kay Vice President, ito po talaga ay masasabi natin na priority din po ito dahil pangkalahatan po ito na dapat malaman ng taong bayan, no? Ito po mga ka-action ang naging pahayag din ni Attorney Laila De Lima, ni Congresswoman-elect Attorney Laila De Lima. Ito po, bago natin i-play ang kanyang video. Pahayag ni Representative-elect Laila M. De Lima ukol sa mga ulat ng posibleng hindi pag-usad ng impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Ayun po. Mabuti na lang may Laila De Lima na ayan na, magsisimula na magboses. Na magbuboses siya. 'Di ba? Kasi nakakaano naman ito. Ito dapat ang isa din sa mga bigyan nyo ng priority kasi pangkalahatan po ito. Senate Chis President Escudero, wake up po, no? Kasi matagal na yan Tuwang-tuwa na naman itong ating mga kababayan ng mga DDS. Sasabihin naman ng mga kababayan natin ng mga DDS na mga ayan na, inurong naman ni Chis, ayan na. Ito mga ka-action, panoorin po muna natin itong naging pahayag ni Congresswoman-elect Attorney Laila De Lima. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Tapos na bago pa magsimula. Maging ang Pangulo, tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran ito dahil sa takot o kalkulasyon?
The Constitution lays out a path for accountability. It begins with the filing of the complaint, moves to the House for deliberation and action, and proceeds to trial in the Senate. Each step exists for one reason: to uncover the truth. I've been invited to join the prosecution panel, and I said yes, not to serve any political camp, but to uphold the principles of truth, justice, and accountability. This is not about vendettas. This is about responsibility. This is about courage. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon, ang ebidensya mismo ang magpapakita niyan. Hindi ang chismis, hindi ang takutan, at lalong hindi ang numero sa survey. To abandon the process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. It tells every Filipino that those in power are beyond reach and that accountability is optional. But we've seen this before. We know what happens when process is ignored, when truth is silenced, when the powerful are shielded from scrutiny. This is how impunity begins. This is how it is sustained. And this is how a nation forgets. We cannot allow that to happen again. Not on our watch. Panahon na para muling itindig ang saligang batas. Panahon na para igiit na katotohanan ang dapat maging pundasyon ng ating pamahalaan. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. We have been here before. We refuse to repeat the sins of the past. So yun na ho mga ka-action, mga kakaping, no, napakinggan na po natin na naging pahayag o reaksyon ni Congresswoman-elect Attorney Laila De Lima. O kayo, ano ho ang nahahalata nyo dito kay Senate President Francis Escudero? Diba? I-comment nyo lang ho. Huwag nyo pong kalimutan na mag-comment ng inyong mga reaction kung ano po ang saiko nyo sa pag-urong nito ni Senate President Chis Escudero sa pagpresenta sana sa junto ng Article of Impeachment labang kay Vice President Sara Duterte, pero inurong niya po June 11 naman tayo maghihintay. Okay, so yun lang ho mga ka-action, mga kakamping tong, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.